Okay, na-late tayo guys. Good morning guys. So, isang mapagpalang umaga at na-late po tayo, no? Katatapos lang po ng pagpalabas dito sa taas na kung saan ang laging pinapanood, no? Pero konti lang mga tao guys, oh. Konti lang. By the way, ang mahalaga, gusto pa ay nakahabol tayo doon sa Himpapawid, no? Ang ubas sa Pilipinas ang tawag diyan ay haring manok. Ayan, yan na lang. Ito yung ordinary na pinapakita nila. So, minsan pa muli sa mga nanonood, sa mga bago lamang nanonood at nakakarinig at nakaantabay sa akin, ay narito muli tayo sa Inspire Ocean Tower. At sa biyaya po ng Panginoon, dapat kahapon dito ako. So, naudlot. Ibig sabihin, hindi daw ako Monday ang aking alba dito o part-time job. Tuesday. Kaya ngayon ay Tuesday. So, andito ako ngayon sa Inspire Resort Ocean Tower na kung saan ay kung pupunta po kayo dito ay sasakay po kayo sa tren ng subway ng Incheon Terminal Airport 2. At pagbaba nyo doon sa Incheon Terminal Airport 2 ay ang gagawin po ninyo yung pinakadulo, no, sa B, doon sa may departure. Departure ata yun. Departure ata yun. No, nakalimutan ko na, no? Or departure B, doon ang sakayan sa labas ng papunta dito. Libre po yun. No, makikita nyo po doon, 7:50 ng umaga, 8:50 ng umaga, 9:50, laging merong 50 a.m., 7:50, 8:50, ay doon ang dumating ang bus service ng Inspire. Libre po yun, no? Maski isang tao lang, umaalis po sila. So, maaaring may-ari nito, Pilipina o Pilipino. Kasi Aurora, di ba? Sa Pilipinas, Aurora Boulevard. Maaaring Pilipina yan. O Pilipino may-ari, nakapag-asawa ng Pilipino o kaya Pilipina. Ano? So, iniikot ko muna kayo, papunta na ako sa restaurant. So, pagdating po doon, papunta na po dito. Unang bus stop ng bus service, ng Inspire Resort, ng bus service, bababa na po kayo. Pwede, pag bababa nyo doon, pwede na po kayong pumasok. Libre po yan. No? At pagpunta nyo po dito, ito kagad na makikita nyo yung lugar. Ayan, iyan kagad makikita ninyo. So, every 30 minutes, pinapalabas yung sa taas. Ayan, pinapalabas yun dyan. No, kanina, abutan po natin ay yung yung haring manok na napakahaba. Ayan, mga tiger. Ayan, no? So, ito yung parang zoo, Zangland. Ayan. No, mga gusto nyong dyan, mag-ikot-ikot dyan, photo shoot. No? Ayan, buffalo. No? So, ngayon, isa to sa pinakamahal, yung kay MJ, na ito Korean soul food. No? Isipin mo, hindi nila alam kung mga pinapangalan nila, soul food. No, hindi man soul food dyan. No? Pero wala tayong magagawa. Gusto nila, sila may-ari niyan. Huwag ka na makialam, no, ito naman ang MJ. Kasi yung tao, kung ano nang nasa isip na ipamagat. Ang ganda ng sikat ng araw. No? May kanta yan Sa pagising ng umaga, kay ganda, kay ganda. Di ba? Pasensya na kung boses ko medyo maligamgam o malamig. Ayan, MJ23. Isa sa mga pipuntahan to, kinakainan, pero ang presyo nito talagang 15,000. No, grabe. 5,000. Yan, chocolate lang 10,000 na. No? Saan ka pa? Kaya kung marami kayong pera, dito madaling maubos pera nyo dito. Maliban na kung talagang napakarami yung stock. Ang gandang sikat ng araw, guys. No, pasalamat sa Panginoon, no? At maski dito man lang ay nakakaaninag tayo. Pero pag sumikat na po pag dumating na po ang winter dito,
bihira na po yan ang pagsikat ng araw na maaaninag nyo. Kasi karamihan mostly, how many months ay snow. No? So, yan po. Ang ngayon po ay before nang ako'y nandito ay pinapakita yung sa taas niyan. Minsan baba at akit pa yan eh. Yan o, ito. Akit baba yan. Oh, thank you for watching sa 1 million view. Sister Nancy, kamusta na po kayo? No, ito si Pastor Ace. Narito, mag-aalba, magpa-part-time sa Japanese and Korean noodles. Maaga lang ako dumating. Kaya umiikot muna tayo. Tinuturo ko muna ang mga nanonood katulad sa iyo at ang iba nating mga televiewers. Yan, actually before, bumababa yan. Yan, bumababa yan. Tapos nag-iiba yung lumalabas dyan. Pero ngayon, ewan ko bakit siguro nangalay na. O nag-iba na ang pamamaraan. Tapos dito, may mga ano dyan, may mga display din dyan. Ang gaganda ng display dyan. Siguro ay wala pa siguro mga events, no? Ngayon, kung gusto nyong nagutom kayo, iikot dito, kapopoto, kasi self-photo, ayan, dito, kitchen, bakery kitchen. O, ayan, baka gusto nyo maubos yung pera ninyo. O, pero kung marami kayong pera, gusto nyo mabawasan, dito po kayo. Katan, ito yan, juice, 14,000, isang baso. Wow, grabe, yan. Katulad niya, mga bread, oh. Hindi, tagal yan. 2 taon na ako dito. Ganyan, hindi pa rin naamag. No? Galing. Ayaw, mga nakasabit ng tinapay. Yan, kung gusto nyo class, o maranasan ang pagiging class, o feeling nyo class, o kaya minsan mangyari yan, pero kung lagi-lagi, nako, wala kayo maiipon. No? Wala kayo mai-invest. Yan. Katulad yan, 4,500. Pero nasa labas niyan, 1,500 lang yan. Nasaan ka pa? Ito, 8,000. Pinalaki, pero kapag nahihipo mo yan, hangin ang loob. No? Bakit ko nasabi? Kasi naranasan ko rin eh. No? Huwag lang lagi. No? Ayan. Minsan ay maranasan mo rin medyo class-class ng konti. No? Huwag lagi, kasi pag lagi, ubos ang ipon mo. Sigurado nga. No? Iiyak ka, ano? One day millionaire? Yari. No? Okay. Ngayon, kung talagang pangmasa ka, ni-enjoy mo dito, libre naman pagpasok, dito ka sa CU. Kaya nga, CU, ayan, no? See you dyan. Ayan. Pangmasa po yan. No? Kung gusto nyong mahal, doon. Kung gusto mong mapamahal, ano lang, pangmasa, dito yan sa CU. Ganda ng presyo dyan. Talagang pangmasa yan. Ano, CU. Ganda ng ano, pangalan, see you. See you here, see you there. Ayan. Okay guys, so bababa na po tayo. Pupunta na po tayo doon sa aking pinag-aalbahan, yung pinagtatrabuhan o part-time ko. Ay, actually, dumarating sila na 10 o'clock, 10:30 ng umaga. Pero tayo pumapasok na po ng 8:30. Kasi pagdating ko dyan, ay minsan ay marami ng hugasan. No, ngayon gusto nasa puso ko kasi at nasa isip ko, sinishare ko po sa inyo yung aking karanasan. Hindi man sabihin na gayahin o tularan, kundi sinishare ko lang po ng aking expression na napakasarap. Kung maaga ka pa lang na alam mong maraming gagawin, gawin mo na. Para sa oras na iyon, hindi mo na gagawin. Kasi ang kinaganito, libre pagkain. Pwede ka na mag-almusal dito. No? Kaya pagdating nga dyan, pag nagutom ako, 9 o'clock, 9:30, nagtsatsaw-tsaw na ako. Attack! Yan yung sabi ko sa mga member. Attack! Chow-chow and blues. Kumakain na ako. No? So, libre kasi almusal. Kung ano makain dyan, maraming tinapay, biscuit, ulam, mag-fried ka, whatever. Kung anong menu dyan, pwede mong kainin, mag-noodles ka, magsagol ka, mag-hejangguk ka, bibimbap, whatever. O kaya magmandu, mandu soup, manduko, kimchi mando, whatever na ino-order ng customer, pwede mong lutuin. So, ikot muna tayo kasi malapit na ako sa restaurant, kaya umikot lang muna tayo para medyo mahababa. Ayan, no? Ganda magpa-photoshoot dito, guys. Encourage you. Yung mga nandito sa South Korea,
na wala kayong pasok, wala kayong ginagawa, lalo itong darating ng Chuseok. Aba, pasal po kayo dito. At dito, marami, actually, malawak to. Hanggang sa labas po yan, para kayong nasa Rojas Boulevard. No? Ayan. So, mga mahilig pa beauty na mahal ang presyo. No? Pero the same lang yan doon sa mga nabibili sa Domyo. No? Okay. Ayan, no? So, konting ikinikot-ikot lang po kayo para at may idea po kayo dito sa lugar ng Inspire Resort. At yun nga, in-encourage ko po sa bawat isa, ay kung may time kayo, lalo mga malalayo galing sa probinsya ng South Korea, one time punta lang po kayo dito, no? Ang sikreto, ang papunta dito, yun nga, ay kung subway po kayo, sasakayan po yung tren ay papuntang Incheon Terminal Airport 2. Pagdating po sa Incheon Terminal Airport 2, ay sa pinakadulo po yun, doon ang sakayan ng Inspire Resort ng bus, no, sa departure, no. Arrival, ano ba 'yon? Nakalimutan ko kasi. Arrival ata 'yon kasi padating eh. No, doon sila dumarating eh. No, arrival ata 'yon. Hindi departure. So sa pinakadulo doon ay para malalaman yung sikreto, second floor 'yun eh. Umaakit kasi ako sa second floor eh. Pag-akyat ko sa second floor, doon lalabas kayo doon. Yung pinakadulo nyo, makikita nyo po, no, ay yung 7:50, 8:50 ng umaga, laging 50. Pag lumagpas kayo, maghihintay na naman kayo ng, ano po, 7:50, sumakay ako. Pag hindi ko naabutan yon, 8:50 na, maghihintay ka ng isang oras. No, ito yung mga, mamaya pa yung bubukas. Ayan, gaganda ng mga, pang-class. No, iniikit ko na po kayo. No, ayan. The Move. Ayan. No? So, sa Madrid po sita, doon kayo po kayo sasakay. Libre po ang bus po doon. Wala pong bayad. Isang tao, dalawang tao, umaalis po talaga sila. No? Dito sa Forest Tower, lagi ako dito nagpapahinga. Umuupo dyan. Forest Tower. Total, wala pa namang 8:30. No? Ayan, no? So, pasyal ko muna kayo. Yan, ganda, di ba? So, dito, pwede kayo magpa-selfie, selfie, ano ba yan? Bakit selfie? Kaya nga dito, hindi mag-PT. Hindi ka mag-selfie, mag-enjoy, no? Mag-selfie pala. No? Joke time. Ayan, dito, meron na rin ditong sauna. May motel na rin dito, may hotel, no? May billiard, may bowling, meron. Yan, pang-crush yan. Saan ka pa? Ayan. Tingnan po natin. Ayan. Ang ganda. Diba? Okay. Ayan, diba? Diba? Pasok tayo sa Forest Tower. No? At sa Forest Tower na yan, libre naman po yan eh. So, dito po ay talagang maganda ang lugar. So, pangmasa po yan. Mga presyo dito. Libre rin po dito pag pumasok ka. Libre mo po. Libre magbasa-basa dito. Mag-study, magmuni-muni, maghintay, waiting shed. Yan, libre po yan. Ito, akala mo totoong apoy, oh. Ayan. Ang ganda, no? Tapos dito kayo, papahinga. Ayan, ang ganda. Akala mo, may apoy talaga, oh. No? Gandang lugar dito. Yan. Dito, mag-relax. Pwede ka dito umidlip. Huwag ka lang hihiga. Bawal. Pero kung nakaidlip na ka po, pwede. Ayan, ang galing. Ano? Diba? Okay, diba guys? Diba? Ayan, mga nagpapasukan na guys. Mga dito yung natulog. No? Mga dito yung mga natulog. Ayan. Sun Tower. Ayan, ito naman Forest Tower. No? Dito yung yung sauna. Yung pinapakita ng pag naliligo. Pagkatapos hindi mo na tayo ikot, babalik na tayo sa sa restaurant.
para ano. Ayan po siya, diyan, no? Papicture kayo dyan. At Nori, andito na ako. Di ba? Parang kailan lang, dito na naman. Pastor. Mga pastor, napunta dito. Dito ulit si Pastor Reyes. Isang araw ang Alba. Ayan, no? Dito, magsibig. Mahal siguro dito. Ayan, no? Mga damit pang Hawaiian ng style. Pang Hawaiian. Ayan, no? Diyon, para kang nasa galaxy. Nasa moon. Ayan. Ito, pinapakita nila, Ayan, ganun, no? Parang nasa, ano. Yan yung pinakaloob niyan. Yan. Yan ang pinakaloob niyan. Kung panala ko yung sa Laguna o sa Tagaytay. Sa Wonderland. Yan. Nung pupunta ako doon, parang ganyan din naman yan. No? Ganda. Pero ang presyo niyan, mapapawaw ka sa ganda. Wow! Ganyan pala ang presyo niyan. No? Kaya, pero kung marami kang bonus, ayan, bonus, okay yon. No, pero pag walang bonus, nako. Yung bonus nagiging unus. No, okay. Papunta na po tayo, paikot tayo. So, minsan pa muli sa mga nanonood at isang kagalakan, no. So, tourist style ako, no, bag, no. Ayan, no, tourist style, buhay abroad, OFW. Dito muna tayo. Ayan, saan pa? No? Yan, parang tourist style si Kuya Ace, si Brother Ace and Pastor Ace. Ito ang OFW, buhay abroad. Yan, no? Bulalakaw ba yan? Ayan, nakahang. Yan, bulalakaw. Kentucky Fried Chicken, bago lang to, Dati wala yan, Ngayon meron na. Actually, ito yung isa sa business ng aking boss. Ang dali lang nito, yung Egmont. Dito, may bayad. Noon. Pero kung nagtrabaho na ako sa restaurant, pag sinabi ko, ma'am, gusto kong kumain ng sandwich, ito, marami na akong nakain yan, puro libre. Ano ba, Ace? Is a favor, no? Favor ng Diyos sa akin. Libre na ako niyan, Yan naman nakakain ko. Anong gusto mong egg sandwich? Sabi ko, ma'am, gusto kong maranasing special sa aking ordinary. Yan, mga nakakain ko yan. Lalo yung sa dulo na yun. Yan. Lalo pag maraming customer, pag nagutom ako, ma'am, bago ako umuwi, gusto ko ng egg sandwich ng special. Yan. Ma'am, namimiss ko yung dito, yan, Kayang-kayang gawin natin to kung tutuusin, Yan, ito, 6,000, Isipin mo yan. Yan, Spam Egmont. So, pinapakita ko po sa inyo, yan. Kayang-kaya yan, 5,000 6,000, kayang-kaya yan. Million tayo yung sweldo dito. Yan. Yan, Yan. Ito yung mga barista. Yan, Nawa, matuto tayo ulit niya, mag-review tayo niya, Kasi, tututusin, napakadali lang pala yan, Timpla lang, alam mo lang yung mga bibilihin mo na ingredient pag mix. Saludo nga pala ako sa Philippine Embassy sa OWA kasi sila po may mga skills learning training program ng barista. Napanood po natin last lang araw, At kung napanood natin ay malaki pala yung barista OSIS, At sa biyayang pang last year natuto tayong nag-training po tayo ng barista doon, actually. Pero hindi natin na-apply. Doon, nag-actual po ako, guys. Marami po kami doon na umatin ng barista training. Talagang marami kami doon paggawa ng puso, coffee latte, americano, lahat, marami. Kung anong binibili sa barista. Pero nilagay ko sa YouTube kasi alam ko makakalimutan ko sa dami. So, pwede kong reviewin yun. Ganun na pala ang paggawa ng mga juice.
Bibili mo lang ganito, tapos may timpla, mga fruit juice, ganito, tapos ganito ng halaga niyan. Pero gusto ko nga ma-review, kaya kung may pagkakataon, gusto ko rin punta doon at kung pwedeng makontak ng nagtitraining para pwede maimbitahan sa church. Kasi ang church po ng SGIM, isa din sa project ni Kuya Ace, ni Brother Ace, Pastor Ace, na ang OFW, umuwi man at merong skills, learning, knowledge, na barista ba? At least anytime, pag may mga VIP sila, may mga invited, o kaya gustong personal, o kaya pwede magbenta, meron silang alam. Yan isa sa mga goal ni Kuya Ace na pinapagawa sa akin, Panginoon, na gusto kong i-share sa OFW. Kasi we are OFW dito sa bansang South Korea. Ang OFW, trabaho ng trabaho, walang skill. Pag uwi sa Pilipinas, nauubos ang milyon, nagiging nga. Minsan wala na mapasukan ng trabaho. Pero pag may skills ka, nandito sa South Korea, at maraming skills training ino-offer ng Philippine Embassy OWA, dapat i-grab ninyo, lalo kayong mga legal o hindi legal. Grab po ninyo. Kasi may schedule naman yan eh. Paiba-iba yan. So, I challenge you as a pastor, no? As a OFW, you need learning. Learning, never stop learning. Okay, guys, no? So, ito po yan. Diretso po tayo. Ayan, no? Ayan, gaganda. So, doon po tayo natuto. Ayan, mga gusto mag-bowling. Ayan. So, doon po tayo natuto, guys, no? Natuto at na-actual natin, pero totoo yung napanood ko, nabasa ko at narinig ko, na maski anong natutunan mo, pero hindi mo ginawa uli, posibleng makalimutan mo. Kaya napaka-importante yung naka-record. Para anytime, makalimutan, pwedeng i-replay. Kaya binibidyo ko yon, nilagay ko sa YouTube ko, para anytime na maengganyo uli ako, makalimutan ko, pwede kong panoorin at pwede kong unti-unting gawin. Kaya napaka-importante yung reviewer or recording, no? Para at the same time, pwede mong magawa. So, isa yung sa mga learning, pero hindi lahat pala ng learning na natutunan mo, na pag-aralan mo, ay align sa'yo, no? Para sa'yo. Pero at least maganda, meron kang experience. No? Pero kung align sa'yo yan, ando yung excited ka lagi. Ando nagpupursige ka. Ando yung desire mo. Magkakaroon ka ng time. Magkakaroon ka ng dedication. Magkakaroon ka ng eagerness. Magkakaroon ka ng discipline pag-aaralan mo. Kaya yung totoo yung sasabi, pag-aralan mo, pag-isipan mo, pero sabi nga ng Bible, tama nga naman, put into practice. Dapat i-action. What you heard, what you see, what you touch, what you taste, what you learn. Put into practice. At kailangan, isama mo ang Diyos. No? Maraming tao, nagkaroon ng kaalaman, yumaman, guminhawa mo. Maraming nalaman, hindi niya sinama ang Diyos. Mali yun. Lagi niya sinasabi ng mga guys, masi sa church, masi sa akin sarili. Never, sabihan ng Panginoon, huwag natin hayaan kalimutan ng Diyos at kalimutan ng salita ng Diyos. Dalawa yan. Huwag natin hayaan sa tulong ng Panginoon. Lagi natin hiling sa Panginoon, Lord. Lagi mo sasabihin, never forget God and never abandon or neglect ang the Word of God. God and the Word of God. Diyos at ang salita ng Diyos. At pagtapos yun, sundin mo ang pinapagawa ng Diyos. At magiging success ka. Magiging prosper. Iyon na yung tuting pangako ng Diyos. So, I challenge you, mga nanonood, nakikinig at mga kapatiran, maski sa akin, ito yung pinapaalala sa akin, Panginoon, na never forget God, never forget the Word of God, and so be it, put into practice, sabi ng Panginoon. Okay guys, andito na po tayo. Ito po yung palatandaan, no? Kung pupunta kayo dito sa restaurant na pinapasukan ko, gusto niyo matikman ng aming noodles restaurant, ito yung palatandaan po. Yan. Pag nakita po niyo yan, dito po kayo, signature restaurant. So, ito po yung aming restaurant na pinapasukan ko. Na dito ako ay dishwasher. Pagtapos maging dishwasher, for how many months, naging chopper. Tagahiwa ng mga vegetable. Pagkatapos maging chopper, helper kitchen, naging taga-assist ng menu. Okay, Lord bless this restaurant. Okay, magkaroon maraming customer. Ay, maging maayos pagpalahin mga restaurant ito. Maging pagpapala ko. Sa mga asama.
Ayan po. Pumasok na po tayo, no? At least may idea po kayo. Ayan. No, konting view. Ganyan kalawak, oh. Actually, meron din pa rin to sa airport. Nung pumunta ako sa Incheon Airport 2, doon pa lang kanilang branches. Franchise, no? Isa sa gitong restaurant. No, dalawa pala to. So, 8:30 na pala. Eksakto. Tingnan natin kung maraming hugasan. Ito, basura. Tatapon po natin yan. No, pasok po tayo. So, yan. Dito. Ayan, binago. Ayun. May mga bubuhatin ako. Ito, konti lang basura. Yung kanin baboy. Konti lang kanin baboy. Ito, ayusin ko yan. Buksan na nga natin. Ayan. So, dito kami bibihis. Buksan natin itong restaurant. Para ma-idea kayo, guys. Ayan. So, ayan po. At mamaya, ako na po maghahanda niyan para sa mga chief cook. Ayun, yung hugasan ko. Ayun. Ano pa ba? Okay lang. Katamtaman lang. Dalawang lang. Hanggang. So, ito. Mayroon akong hugasan. Aba, mukhang maraming customer, maraming resibo. Galing, praise God, no? So, isa-incar ko, lalo kung ikay Christian o born again o manampalataya, exercise po natin, pag papasok ka sa company, sa family business, factory, o sa whatever, sa lugar, maski sa isip o sa puso, I always pray to God. Na Lord, bless us, bless this restaurant o bless the company, kaya tulungan mo ng Panginoon at makayanan, makita sa maasam. Just talk to God first. Pag-pray ka agad, no? Kailangan yan para anumang sitwasyon, at least inuna mo ang Panginoon. So guys, naway nakapagbigay ng konting paalala, review, reminders sa ating lahat. Praise God, at isang araw ako dito na naman, at ang aking schedule dito ay sa October naman, no? Ilang araw din ako dito magtatrabaho, no? So, tapos kung saan tayo pinapahintulutan ng Diyos, pag walang trabaho, doon tayo nag-work sa church office na dapat maraming gagawin para sa church activities na preparasyon. So marami pa rin akong aayusin dito, gagawin, ihanda. Para pag dumating ang aking mga cook, no? Dalawa lang trabaho ko dito. Kung pag maraming customer, dishwasher ako. No? Pag walang masyadong tao, cook at dishwasher. Ayan. Hindi pwede lang ako nakakook. Dalawang trabaho ko dito, cook at dishwasher. At sa mga pang nagpapahinga ako sa labas, ito po yun, guys. Yan. Dito ang aking pinakaupuan. Yan. Diyan na rin ako umiidlip. Pangmasa. Alam mo si Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace ay flexible po tayo. Pwede sa kama, pwede sa bangko, pwede sa lamesa, pwede sa sahig. Dahil tayo po ay flexible, adjustable, enjoyable, lovable, dahil natututo tayo. Iyan ang pagiging isang missionary na kailangan ay sanay sa lahat ng bagay. Like Paul, sanay siya sa lahat ng bagay. No? Okay, so minsan pamuli, maraming po salamat na may napagbigay ng konting paaral at hamon at challenge sa bawat isa. Tandaan po natin, ang pinakalagi kong sinasabi na sikreto ay yung sinasabi natin na always do good, always put God first, always enjoy and do our best for the Lord and to be a blessing to others. And then sound mind, and then dapat maasahan, mapagkatiwalaan. At lagi natin iniisipin na kasama ang Diyos at ang kanyang salita para hindi tayo magkamali, hindi tayo magkasala at naluhatan natin Diyos. Kasi kung tayo nagkakamali at nagkakasala, meron tayong salita ng Diyos, kinakausap agad tayo ng Diyos na humingi ng tawad upang hindi magpatuloy. Para ang Espiritu Santo ang siyang magpaparemind sa atin, magkukontrol sa atin, ang siyang magpapatibay sa atin at nagpapalago sa ating pananampalataya. Maraming po salamat. Saludo po ako sa inyo lahat. Ito po ang ating pong online broadcast sa ating pong online media broadcast live, Kakampi Online. Sabi ng ating pong Kakampi Online, buti ang ating station manager na si Mampe, kapag may nakapi, may kakampi. Diyos ang una nating kakampi. Kami ang inyong kakampi. At kayong mga gumagawa ng mabuti.
yan ang kakampi po natin. Yan ang sabi ng Romans 12:21. Huwag tayong padaig sa masama. Daigin natin masama sa paggawa ng mabuti. At ito naman ang motto ni Kuya Ace. Ating saludo ako sa inyo. Motto ni Kuya Ace. How good it is, I share. Basta mabuti, share mo. Huwag mong hadlangan. Alam mong mabuti, gawin mo. Maraming salamat sa lahat ng mga nunod, lagi nakantabay. Saludo ako sa ating mga partner ng OFW Winner, Kuya David, Kuya Corky, Ate Beng, Ate Lorna. Kami ang OFW Winner. Isa po tayo dun sa coach, mentor, na nagbibigay, lagi encourage. OFW Winner, we are not loser. Basta't meron ka lang 5C. 5 core values. Ano yon? Next time, ipapaliwanag muli ni Kuya Asian. Importante ang core values ng 5C para maging isang OFW winner, hindi maging OFW loser. Maraming po salamat sa lahat ng mga nanonood, lagi nakantabay sa ating pong programang online media broadcast. Saludo ako sa iyo. Kami ang mga lingkod ng Diyos sa mamayan, serbisyo, publiko katotohanan, handang mamagitan kung kailangan, handang maghayag basta sa katotohanan, at handang makipag-ugnayan sa abot nating makakaya. Maraming po salamat. God bless you. See you next time. Bye-bye.